Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Na inakala mong sa unang tingin ay siya na nga ang tamang taong makakasama mo habang buhay. Ito ang naramdaman ni Ramon nang nakilala niya si Lulu sa isang dance nightclub. Nabighani siya sa ganda nito at sa galing sumayaw. Kinalaunan ay nagpakasal sila at sinabing, "Till death do us part." Hindi nagtagal ang kanilang relasyon, pero bakit kailangan magpanggap na patay si Ramon para sa asawa at nauwi sa patayan ang kanilang hiwalayan? Ito ang kwento ng patay na buhay. Si Ramon Sosa ay isang retired boxer, lumaki sa bansang Puerto Rico at lumipat ng Texas sa Amerika bilang professional boxer sa edad na 17 years old lamang. Bilang dating professional na boksingero ay nagtayo siya ng boxing program. Nag-coach siya sa mga gustong maging professional boxers at ganon din sa mga gustong lumaban sa Olympic Games. Nakakuha rin siya ng tulong sa mga non-profit organizations at dito marami siyang natutulungang mga kabataan, lalo na ang mga batang naligaw ng landas galing sa mga gang members or nakalaya sa kulungan dahil sa kanyang boxing program. Sa taong 2007, nakilala ni Ramon si Maria de Lourdes Dorantes or mas kilala sa tawag na Lulu. Nagkakilala sila sa isang local nightclub. Sinabi ni Ramon na kuha agad ang kanyang atensyon dahil sa ganda ni Lulu at habang papalapit ito sa kanya ay aksidenteng natapakan ni Lulu ang kanyang paa at napakasakit nito. Humingi ng sorry si Lulu pero isa lang ang sinagot ni Ramon, kung pwede siyang makasayaw sa gabing iyon. Si Lulu ay galing sa bansang Mexico at nag-apply ng visitor's visa kasama ang kanyang dalawang anak na si Luis at Carla. Sinabi niya kay Ramon na umalis siya ng Mexico dahil sa kanyang dating abusive relationship at gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Paglilinis ng mga bahay ang kanyang naging trabaho para masuportahan ang kanyang pamilya. Nag-date sila ng 1 taon at kalahati at nang nakita niyang full support si Lulu sa kanyang passion sa boxing ay sinabi niya sa sarili niya na ito na ang tamang babaeng para sa akin. Sinabi ni Ramon na mabilis ang mga pangyayari at nag-propose siya kay Lulu para magpakasal sila. Si Ramon ay meron 3 mga anak sa dati niyang nakarelasyon, si Mitchell, Chris at Mia. At noong 2009, sa araw ng kanilang kasal ay wala roon ang kanyang mga anak. At ang isang red flag na hindi makalimutan ni Ramon ay lumapit ang ina ni Lulu sa kanya. Niyapo siya at bumulong, sinabing, "Simula ngayong araw na to, problema mo na siya ngayon." Sabay umalis ang nanay ni Lulu. Sa kabila ng pagtatrabaho ni Ramon ng full-time sa isang shipping company at nagte-train rin siya sa mga gustong maging boksingero. Sa taong 2010 ay nagbukas si Ramon at si Lulu ng kanilang business na Woodland Boxing and Fitness. Hi, my name is Ramon Sosa. I am Lulu Sosa. Welcome to Woodland Boxing and Fitness. We offer boxing, kickboxing, and fitness training. Madami silang nakukuhang clients at kumikita ang gym ng $20,000 o mahigit 1 million pesos kada buwan. Dito, nakabili sila ng malaking bahay, mga motorsiklo at magagarang sasakyan. Namumuhay si Lulu ng mataas na lifestyle at nabibili ang mga gusto niya. Pero napansin ni Ramon na kapag binibigyan niya ng pera o regalo ang kanyang mga anak ay nagagalit si Lulu. Pero kung si Lulu naman ang nagbibigay sa mga sarili niyang mga anak ay wala siyang naririnig kay Ramon na kahit anong reklamo. Dagdag pa ni Ramon lalo na kung nababanggit niya ang anak niyang si Mia ay nagagalit bigla si Lulu ng walang dahilan. Lumipas ang 3 taon ng kanilang marriage ay nag-apply si Lulu ng American citizen. Natatandaan ni Ramon na pumunta sila sa immigration office at pumirma siya ng napakadaming papeles para maging citizen si Lulu. Kasamang nag-apply ng citizenship ang kanyang 2 anak pati na rin ang kanyang ina. At lahat sila ay naging American citizen dahil kay Ramon.
Ang hindi makalimutan ni Ramon na sinabi ni Lulu pagkatapos maging American citizen. Ang sinabi ni Lulu, American citizen na ako ngayon tulad mo at lahat ng benefits na makukuha mo sa bansang ito ay makukuha ko rin. Nagulat si Ramon kay Lulu at napaisip kung bakit kailangan sabihin ito sa kanya. Sa kabila ng nangyayari sa kanilang buhay mag-asawa ay mahal pa rin niya si Lulu at nagpapakatatay rin si Ramon sa mga anak nito. Kahit hindi niya makasundo ang anak na lalaki ni Lulu na si Luis ay sinusuportahan pa rin niya ito financially at pinatitira sa kanyang bahay kahit hindi siya ginagalang. Sinabi ni Ramon na simula nang naging American citizen si Lulu ay nagbago na ito ng ugali. Madalas silang nag-aaway. Kaya naman naisipan ni Ramon na dalhin si Lulu sa Puerto Rico para magbakasyon at nang makita niya ang magandang bansa. Habang namamahinga sila sa hotel ay nagbukas ng social media si Lulu at nakita niya ang picture ni Mia, anak na babae ni Ramon. Nag-comment siya at sinabing, "Tingnan mo ang anak mo, mukhang prostitute." Nagulat si Ramon sa sinabi ni Lulu at nagsimula silang mag-away ng napakatindi. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ay tinatawagan ni Lulu ang nanay ni Ramon sa cellphone at hindi pumayag si Ramon. Sinabi niyang wag mo nang idamay sa away natin ng aking ina. Inagaw niya ang cellphone kay Lulu at umalis si Lulu ng kwarto na galit na galit. Makalipas ang ilang oras ay may kumakatok sa pinto. Ito ay ang security ng hotel. Kasama niya si Lulu at pinakita ni Lulu ang mga sugat at kalmot sa kanyang mga braso at isinisisi niya ito kay Ramon. Pinakinggan ng security ang panig ni Ramon. Sinabi ng security na wag na silang magsama sa iisang kwarto at sa mga susunod pang gabi. Dagdag pa rito, binigyan ng babala ng security si Ramon na mag-ingat ito sa kanyang asawa. Hindi nagtagal ang kanilang marriage. March 2015, nag-file si Lulu ng divorce. At sa papeles na inihain niya, hiniling niya sa korte na sa kanya lahat mapapunta ang pagmamay-ari nilang mag-asawa. Ang bahay nila, mga sasakyan, pati na rin ang business nilang boxing fitness. Pero hindi pumayag si Ramon sa hiling ni Lulu. Sinabi niyang dapat hati sila at pantayang parehong makuha nila sa tamang proseso ng divorce. Pero matigas si Lulu at ayaw niyang mahati ang sa tingin niya'y dapat sa kanya lahat. At dito hindi niya ito ikinatuwa. Gumawa siya ng hakbang para pabagsakin si Ramon. Tumawag siya sa mga sponsors ni Ramon sa mga non-profit organization na nagsosuporta sa boxing program para sa mga kabataan. At sinabi ni Lulu na nilulustay ni Ramon ang lahat ng perang nakukuha niya rito, kaya nawala lahat ang sponsorship at natigil ang programa. Pinagkakalat rin niya na sinasaktan siya ni Ramon, isang alcoholic at abusadong asawa sa kanya. Pero pinabulaanan ito ng kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ina at ang kanyang anak na si Mia. Isang araw, nag-uusap si Lulu at ang kanyang anak na babae sa loob ng kanilang gym. Sa pag-uusap ng mag-ina, sinabi ng anak na meron siyang kilalang tao na pwede nilang bayaran para pumatay ng tao dahil ito talaga ang trabaho nito. Habang nag-uusap ang mag-ina ay naririnig ito ng taong dumaan sa kanilang opisina sa gym. Ang pangalan niya ay si Mundo. Pare-pareho silang mga Espanyol kaya naiintindihan ni Mundo ang pag-uusap na naririnig niya. At nang nalaman ito ni Mundo ay nakialam si Mundo sa usapan ng mag-ina. Sinabi ni Lulu kay Mundo na hindi na siya makahintay na mawala si Ramon sa buhay niya at pagod na siya rito. Pero naguguluhan si Mundo at nang tinanong niya paano mawala ang gusto mo. Nagpakita si Mundo ng pistol sign sa kanyang mga kamay o baril sa kanyang mga daliri. Tumango naman si Lulu nang nakita niya ito. Sabay sabing, oo, gusto niyang mapatay si Ramon nang makuha niya lahat ang ari-arian sa divorce. Pero sino ba si Mundo? Si Mundo ay isang gang member na lihis ang landas at pabalik-balik sa kulungan. Hanggang sa naisip niya na gusto niyang magbago ang buhay,
nakita niya ang boxing gym ni Ramon at nag-enroll siya rito. Sinabi niya ang history ng buhay niya kay Ramon. Kaya naman sa boxing program ni Ramon ay tinulungan niya si Mundong magsimula ng bagong buhay. Tinray niya ito at tinutukan, kaya naging matalik na silang magkaibigan. Sa pag-uusap nila ni Mundo at ni Lulu, nagsuggest si Mundo sa kanya na meron siyang kilalang tao na gagawa ng trabaho kay Ramon. Pumayag si Lulu at ang pangalan ng hitman ay si Paco at John Boy. At nang lumabas na sa gym si Mundo ay agad niyang tinawagan si Ramon. Sinabi niyang gusto siyang mapatay ni Lulu. Hindi makapaniwala si Ramon sa lahat ng kwento ni Mundo kaya nagulat siya at galit na galit. Nakakagulat ang setup ni Ramon at ni Lulu dahil kahit divorce na sila ay tumitira pa rin sila sa iisang bahay. Nakatira sa second floor si Lulu at ang kanyang pamilya at sa baba naman ay si Ramon. Pagkatapos mag-usap ni Mundo at ni Ramon ay umuwi sa bahay si Ramon at nakita niya ang dati niyang asawa na pinapapatay siya at hindi siya makapaniwala. Galit at lungkot ang nararamdaman ni Ramon. Hindi nakaintay si Ramon at kumilos ng mabilis papunta sa police station at kasama niya rito si Mundo. Pero sinabi ng pulis sa kanila na kailangan nila ng mabigat na ebidensya para maaresto si Lulu. Sinabi rin ng pulis na hindi mabigat ang ebidensya kung ang kanyang asawa ay galit lamang sa kanya. Kaya naman si Ramon at si Mundo ay determinado sa mga ebidensyang ginagawa nila. Nagkunwari si Ramon na siya ang kausap na hitman ni Lulu sa text messages. Na-record rin nila ang pag-uusap ni Mundo at ni Lulu kung paano paplanuhin ang pagpatay kay Ramon. Bumalik muli si Ramon at si Mundo sa mga pulis at ipinakita ang mga ebidensya. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Nalaman nila na kailangan mapatay si Ramon bago lumabas ang final decision ng kanilang divorce. Dahil sa labanan nila sa hatian ng ari-arian at dahil kung mamamatay si Ramon bago lumabas ang desisyon ng korte, ay makukuha ni Lulu lahat ang pag-aari ni Ramon at bago pa ito makuha ng kanyang mga anak. Nag-usap sa cellphone si Lulu at Mundo at na-record ito. Sa pag-uusap nila, sinabi ni Lulu na kailangan patayin si Ramon bago pumirma ng final divorce papers sa July 22. Galit na galit si Lulu dahil dagdag pa niya wala na siyang nakukuhang sustento kay Ramon. Para na rin may makuha siyang insurance habang buhay at hindi na siyang mamroblema sa kanyang retirement at bago pa ito makuha ng mga anak ni Ramon. Tinanong ni Mundo, simula sa araw na to at bago dumating ang court date, gusto mo siyang mapatay na? At sumagot si Lulu ng yes. Tinanong muli ni Mundo si Lulu, kung magbabago ang isip mo ay okay lang yun, parang walang nangyari, sabihin mo lang sa akin dahil wala namang pumipwersang gawin mo ito. Sumagot si Lulu nang nagdesisyon na ako at hindi na ito mababago. Isang araw, nakipagkita na si Lulu sa inaakala niyang hitman na si Paco pero hindi nito alam na undercover police pala ito. Nanduroon rin si Mundo na kasabwat ng mga pulis. Naglagay sila ng hidden camera sa katawan ni Mundo habang magkakausap silang tatlo. Tinanong ni Paco si Lulu kung sasaktan ba muna nila si Ramon o babaralin agad. Sumagot si Lulu na hindi na kailangang bugbugin pa basta mapatay lang. Bilang kabayaran, sinabi ni Lulu na magbibigay muna siya ng down payment at pag nakuha na niya ang mga ari-arian ay magbibigay pa ito kay Paco ng mga naiwang alahas ni Ramon at ang kanyang pickup truck. Inalarawan ng undercover na pulis ang pagkikita nila ni Lulu. Sinabi niyang walang kaimo-emosyon si Lulu na mapatay si Ramon, walang awa at sobrang sakim. Ito ang mga taong hindi ka talaga bubuhayin. Ang araw ng pagpapanggap ni Ramon na napatay nga siya ng mga hitman. Sinabihan nila si Ramon, kailangan magpanggap siyang namatay, kaya pineke nila ang pagkamatay ni Ramon. Pumunta sila sa grocery store at bumili ng corn syrup at food coloring para gumawa ng dugo at mineka pa nila ito para magmukhang bangkay. Naghukay sila malapit sa talahiban at pinahiga si Ramon sa lupa, sabay kuha ng mga letrato para maipakita kay Lulu na patay na si Ramon.
Sa sumunod na araw ay nakipagkita muli si Lulu sa undercover na si Paco. Ipinakita niya ang litrato ni Ramon na merong tama ng baril sa ulo at nasa hukay ang bangkay. Nagbiro pa si Lulu at sinabing, "Sigurado ka na hindi na siya tatayo pa?" At sabay tawa. Kinalibutan naman ang undercover na pulis nang nagbiro pa ito. Sinabi ng pulis kay Ramon na napakatindi ng kanilang ebidensya at walang duda na makukulong si Lulu at hindi maaawa ang korte sa kanya. Ang pinakahihintay ni Ramon, kinabukasan ng umaga ay pumunta ang mga pulis sa Woodland Gym na pagmamay-ari ni Ramon at Lulu. Doon, natagpuan nila si Lulu sa opisina. Sinabing nakatanggap sila ng sulat na nawawala ang asawa niyang si Ramon. Walang explanation na sagot si Lulu kung nasaan si Ramon at hindi niya ito nakita. Dahil alam nilang nagsisinungaling si Lulu, meron na silang dalang warrant of arrest at pinusasan ang kanyang mga kamay, pati na rin ang kanyang anak na babae at dinala sila sa kulungan. 1 taon na 3 buwan nang lumipas, October 2016, si Lulu ay pleaded guilty to solicitation of capital murder o inamin niya na guilty siya sa kanyang pagkakasala at gumamit ng ibang tao para gumawa ng krimen. Napakadaming tao sa korte ng araw ng paghatol kay Lulu, lalo na ang iba't ibang media coverage. Sinabi ni Ramon sa interview na hindi na muling tumingin pa si Lulu sa kanya nang binasa ng judge ang hatol sa kanya na 20 years na kaparusahan sa kulungan. Dinagdag rin ni Ramon na hindi talaga siya minahal ni Lulu simulat sa pool. Naging sakim ito sa pera at mga bagay na naranasan niya sa binigay na buhay ni Ramon. Ang huling alaala niya kay Lulu ay nakapink na preso na damit at nakaposas ang mga kamay, papaalis ng courtroom.